Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon kasi kahit malamig ay naririto pa rin po tayo. Salamat dahil nakikita ng Lord. Alam ko natutuwa ang Lord sa bawat isa sa atin kasi kahit hindi kaaya-aya yung panahon dahil sobrang lamig po ay naririto pa rin tayo para magsama-sama para sa ating gawain sa umagang ito. Tayo po ay tumayo at manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Panginoon, pinapupurihan ka po namin. Pinasasalamatan ka namin, O Diyos. At patuloy ka namin sasambahin sa habang kami nabubuhay, Panginoon. Salamat po sa umagang ito, O God. Salamat sa pagising namin sa umagang ito. Salamat sa sikat ng araw, Panginoon. At salamat kahit malamig ang panahon, Lord, naririto pa rin kami upang magsama-sama, upang gawin ang aming tungkulin sa umagang ito ang manalangin, O God. Marami po salamat. Iniimbitahan po namin na yung banal na Espiritu na kami ay samahan sa umagang ito. Gabayan po niya ang yung mga lingkod na gagamitin sa umagang ito. Ang worship leader, Panginoon, ang backup, ang mga tutugtog, Panginoon, at ang lingkod mo na maghahayag na yung salita, O God. Itago mo po silang lahat sa iyong likuran, Panginoon. At nawa, O Diyos, mapangiti ka namin, maitaas ka namin, maparangalan ka namin sa umagang ito, O God. Maraming po salamat, O Lord. Tanging ang iyong presensya, Lord, ang aming inaanyayahan na siyang maghari, ang siyang kumilos, ang makasama namin sa umagang ito, O God. Maraming po salamat muli sa iyo, O Diyos, ang lahat ng papuri, ang pagsamba. Sa tayong pangalan mo lamang po, Panginoon Jesus. Amen. Tayo dumako sa ating pananalangin, marapat lang po na purihin at sambahin natin ang Panginoon. Dahil sa piling niya, nandun yung kapayapaan, kaligayahan na hinahanap ng puso natin. Amen po. Amen. Kaligayahan na kami
we can rest in your presence. Hallelujah. Bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Amen po. Hallelujah. Sa Lord po, mahanap natin yung pahinga na kailangan ng puso natin, yung joy. And wala na po tayong hahanapin pa dahil sa Panginoon lang, sapat. Amen po ba? Amen! Kung ako'y kukunin, sa langit ay dadalhin. Pangako mo sa akin ay kalikasan at buhay na walang hanggan. O Diyos, ako'y nagtitiwala, pagkat ikaw ay dakila. Walang babantay sa katapatan mo, tapat ka ngang totoo. Wala nang hahanapin pa, ako'y di na mangangamba. Mga kailangan sa buhay ko, sagot ng Diyos Ama. Wala nang hahanapin pa, ang buhay ko'y kumpleto na. Kapayapaan, kagalakan, at buhay na walang hanggan. Pangako mo ako'y kukunin, sa langit ay dadalhin. Pangako mo sa akin ay kalikasan at buhay na walang hanggan. O Diyos, ako'y nagtitiwala, pagkat ikaw ay dakila. Walang papantay sa katapatan mo, tapat ka ngang totoo. Wala nang hahanapin pa, ako'y di na mangangamba. Mga kailangan sa buhay ko, sagot ng Diyos Ama. Wala nang hahanapin pa, ang buhay ko'y kumpleto na. Kapayapaan, kagalakan, at buhay na wala nang hahanapin pa, ako'y di na mangangamba. Mga kailangan sa buhay ko, sagot ng Diyos Ama. Wala nang hahanapin pa, ang buhay ko'y kumpleto na. Kapayapaan, kagalakan, at buhay na wala nang hahanapin pa, ako'y di na mangangamba. Mga kailangan sa buhay ko, sagot ng Diyos Ama. Wala nang hahanapin pa, ang buhay ko'y kumpleto na. Kapayapaan, kagalakan, at buhay na walang hanggan. Kapayapaan, kagalakan, at buhay na walang hanggan. Kapayapaan, kagalakan, at buhay na walang hanggan. Papuri sa'yo, Diyos. Amen. Hallelujah. Sa'yo ang lahat ng papuri at pasasalamat, Panginoon. Amen. And praise God. Di ba nawala yung lamig sa katawan natin. Ang sarap magpuri sa Panginoon. Ayan, para naman po sa ating testimony sa umagang ito, ako muna, syempre. Sabi lagi ang MC ang una. Ako po nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi, di ba, noong mga nakaraan linggo, ilang weeks din po yun, halos 2 weeks din po na talaga namang andun yung pagod, andun yung puyat, andun yung, basta parang ang katawan mo inilalagaring ganyan, parot parito. Pero salamat sa Panginoon kasi siya yung nagbigay ng lakas at kakayanan sa akin para magawa, nung 2 weeks
weeks na yon parang okay lang, sige, go. Nagawa ko ang dapat kong gawin. Ayan. At salamat din sa Panginoon sa provision niya kasi nagkaroon po, nagpa-lab test po ako. Wala naman akong trabaho pero salamat may ginamit siya para makapagpa-lab test ako, makabili ako ng mga gamot. At salamat din sa Panginoon kasi po nung magpa-lab test ako ng Monday ng hapon, paglabas ko ng clinic, pagsakay ko ng bus, sumakit po talaga yung lalamunan. Yung lalamunan ko dito sa may side na ito. Hindi po talaga ako makalunok, hindi ako makakain ng 3 days, Monday hanggang Wednesday. Pero tunay na ang Diyos natin ang nagpapagaling. Pray lang ako ng pray. Sabi ko, Lord, sige na, alisin mo na to. Kasi hirap na po akong lumunok talaga. Pag umuubo ako, ang sakit din. At salamat sa Panginoon kasi nung Thursday po na umaga, parang biglang siyang parang uminom ka ng tubig, pagka inom mo ng tubig, nawala siya talaga. Hanggang ngayon po, salamat sa Panginoon kasi pinagaling niya ako dun sa sakit ng lalamunan na yon. Salamat sa provision niya para sa medical ko. God bless sa mga tumulong sa akin. Yun lang po. Salamat sa Panginoon. Narito rin po si Sister Mai para sa kanyang testimony. Hello, good morning po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako at nagpupuri sa Panginoon sa anesthesia na binigay niya sa akin. Anesthesia. Kasi po, di ba, masakit yung dinaanan natin. Pero nagtataka ako sa Panginoon dahil may anesthesia ako. Hindi ko nararamdaman yung pain, hindi ko nararamdaman yung sakit. Kasi, di ba, ilan na yung mga nawala. Pero this time, naranasan ko yung spiritual anesthesia ng Lord. Kaya pag tinatanong ko, kamusta ka, Ate Mai? Inisip ko, okay naman. At kilala pa ako ng Panginoon kahit hindi ko nga minsan kakilala yung sarili ko. Warrior po kasi ako talaga, as in, gusto ko lahat nakaayos, nakahanda na lahat. Kaya nung nawala po ang ating pastor, sobrang takot ko, sobrang kaba ko. Kasi ano nang mangyayari sa church. Pero ni-remind pa rin po ako ng Panginoon na, di ako nagkakamali sa lahat ng nangyayari sa inyo. Alam ko yung ginagawa ko. Kaya purihin ang Panginoon kasi kahit mga kapatid, kahit hindi natin alam yung mga susunod na mangyayari, alam ng Lord kung ano yung mangyayari sa atin. At kahit kailan di niya tayo pababayaan. Kaya lahat ng kapurihan, lahat ng kaluwalhatian sa ating Panginoon lamang. Amen po. Pasensya na po, late ako. Wala ako sa program. Nagpapasalamat ako sa Lord. Kasi nung December may pasabog din ako eh. December 20 ng madaling araw, nabangga ako. Unti lang yung nakakaalam nung nabangga ako dun sa pangyayari. Ngayon alam niyo na po. Fortunately, hindi maayos yung bangga ko kasi hindi okay yung third party. Pero salamat sa Lord kasi walang nasaktan nung gabing ng madaling araw na yon. Salamat sa Lord kasi ayos na si Ino. Alam na rin ng may-ari. At saka, ang prayer ko talaga nung gabing yun, nung unang gabing nun ay, hindi kami madehado. Hindi kami, kasi komplikado, hindi kami madehado nung time na yun. Isa lang yung prayer ko nun na, sabi ko, wala akong backup. Sabi ni Giselle, backup naman natin si Lord eh. So, yun, continue ko ipipray na maging okay yung kasi hindi pa tapos yung kaso. So, maging okay, maging maayos yung result, at matapos na rin itong bangga serye ko. Madami rin sabay-sabay nagpatong-patong yung pagka-busy ko, pag mga hindi magandang nangyari ng January, pero
salamat sa Lord kasi nakakatayo tayo, nandito tayo. Despite ng busy schedule, naisisingit ko pa rin yung ministry ko, yung pag-devotion ko. Yun lang. Hindi ko na-elaborate yung bangga ko, pero kiniklaim ko na yung victory na magiging maayos to bago matapos yung February. Yun lang. Ayan, praise God po sa lahat ng mga nagpa-totoo sa umagang ito. At alam ko naman po yung iba ay meron din, kaya lang ayaw pong tumayo. Ayan po. Para po sa salita ng Diyos, tinatawagan ko na po ang kanyang lingkod, Sister Anne-Marie Lario. Alberto pala. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. Di ba po sa buhay, may mga waiting time. Tama po ba? Kapag nag-queue ka sa isang lugar, may lobby, waiting area. Tapos kapag sa school naman, may waiting din. Tapos minsan, as we move on sa ating buhay, may waiting time din tayo yung transition period. Sa school po, di ba, pag magta-transition ka na sa next grade, mag-i-inquire ka, anong gagawin mo para dun sa next time, para dun sa next level mo. Alamin mo yung requirements, anong type ng notebook, composition ka pa ba, writing, o baka may specific notebook, filler na pag college. So, we inquire. And then, tsaka tayo mag-move forward. Alam niyo po, sa Bible, may ganun din. May similar na nagkaroon sila ng transition sa buhay nila at nagkaroon sila ng time ng life nila or period ng life nila na they need to wait. At nawa maging example sa atin to na makatulong sa ating ministry, sa ating buhay bilang church at bilang mga lingkod ng Panginoon, bilang anak niya. What do we do sa transition as we continue yung mission na binigay sa atin ng Panginoon? Pag-usapan po natin yung mga disciple after na umakyat si Jesus sa langit. Anong ginawa nila? Anong nangyari? At paano sila kapag move forward dun sa mission na binigay sa kanila ng Panginoon? At nawa magawa din natin yun yung ginawa nila, that they enter the upper room. So yun po yung pag-usapan natin, let us enter the upper room. Makita po natin yung text natin sa Acts 1 at saka chapter 2, kukuha po tayo ng mga verses doon. Manalangin po muna tayo. Hallelujah, Lord. We praise you and we glorify you. Salamat, Panginoon, dahil alam namin na sasamahan kami ng presensya mo, gagabayan kami ng banal mong spirito. Pangungunahan mo kami, Panginoon, at hayaan mo po, Lord, na habang kami ay nagbubulay ng iyong salita, habang nakikinig ang bawat isa, habang taimtim namin na nire-receive yung mensahe mo, ay kumilos po ang banal na spirito mo sa aming mga puso, buksan mo po ang aming mga kaisipan, at hayaan mo mangusap ito sa amin, at magabayan kami sa aming mga gagawin, sa aming mga ipapanalangin, at sa aming transition period na ito as we continue yung mission na ibinigay mo sa church. Ikaw po ang mag-glorify, ikaw ang ma-magnify, at lahat ng pasasalamat ay sa iyo lamang. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Sabi ko nga po, pag-usapan natin yung sa Acts na tungkol sa mga disciples. So, yung Acts po ay sinulat po ni Luke. So, parang second part po to ng book niya na gospel. Kung makita po natin dun sa verse 1, kung may mga nakabasa na po ng Book of Acts sa atin during our mga DBR noong mga nakaraang taon, nakalagay doon na ina-address niya si Theophilus. At pagkatapos, sinabi niya, yun yung kasunod nung isinulat niya noon para sa kanya. So doon po, sinamarize niya uli kung ano yung nangyari simula dun sa ministry ni Jesus, nung na-crucify siya, pagkatapos nung nag-resurrect siya. Nung nag-resurrect siya, sinabi niya na kinausap niya at nagpakita siya sa mga alagad, nagturo siya sa mga alagad, hanggang nagbigay na po siya ng commission niya dun sa mga alagad, yung mga instruction niya. At pagkatapos, nag-ascend na po siya sa langit. So ito po yung mga alagad. Nag-resurrect ang kanilang leader. Masaya sila.
They feel victorious. Kasi nagkatotoo yung pinangako sa kanila ng leader nila, si Jesus. Pero iniwan ulit sila ng kanilang leader. Ito po yung mga same disciple na tinawag ni Jesus. Merong fisherman, may tax collector, may mga ordinaryong magkapatid, ordinaryong mamamayan dun sa lugar nila. Ano yung nangyari? Kasi transition from being with Jesus to moving on sa pagsimula ng church. Sa pagsimula ng fellowship, ng gathering, sa pagsimula ng mission para ipalaganap yung gospel ng Diyos. Sabi ko po, pag-aralan natin at alamin natin what did they do dun sa transition as they continue the mission. At tanungin din po natin sa sarili natin, what do we do in our transition as we continue the mission? Siguro ito rin po yung mga tanong sa isip natin kasi nasa transition po tayo ng ating buhay pananampalataya, ng ating period dito sa church natin. Una po, sabi doon, ang ginawa nila, they wait in obedience. Sabi po sa Gawa 1:4-12, samantalang siya'y kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem, sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng aking Ama na sinabi ko sa inyo. Sabi po sa verse 12, nagbalik sa Jerusalem ang mga apostol buhat sa bundok ng mga Olibo, na halos 1 kilometro ang layo sa lungsod. Sa Mount of Olives po nag-ascend ang ating Panginoon. Pagkatapos po, bago siya mag-ascend, binilinan niya po na wag po na kayong aalis ng Jerusalem. That time po, kailangan din talaga nila mag-travel papuntang Jerusalem kasi magpe-Pentecost po. Yung Pentecost sa kanila ay isang pagdiriwang po yun na nag-gather po yung mga Hudyo sa iisang lugar, dun sa Jerusalem, to celebrate yung isang feast na yon sa kanila. Pero po, kung mapapansin nyo, nabigyan na sila ng mission. Naturuan na po sila ni Jesus during the 40 days nung sa resurrection niya. They can go on kasi may alam na sila. Alam na nila yung goal. Pero sinabihan muna sila ni Jesus na, wait, dun muna kayo sa Jerusalem. Huwag muna kayong aalis dun. Hintayin nyo muna yung ipinangako sa inyo ng Diyos. Yung mga disciples po, they can go on mag-preach agad. Pwede silang kumilos po ng sa kanila, di ba? Kasi nga, medyo equipped na sila. Naturuan naman sila na sila po ay first-hand witness ni Jesus. They can share ano yung na-experience nila kasama si Jesus. O kaya, pwedeng mag-move on na lang sila sa buhay nila. From Mount of Olives, papunta sa Jerusalem, wait lang. Detour muna ako. Punta muna ako dito sa isang lugar. May pupuntahan muna akong kaganapan. May gagawin muna ako. Pero nakalagay po doon, nagbalik sila. Sama-sama po silang nagbalik doon sa Jerusalem. Katulad ng instruction sa kanila ni Jesus. So ito po, hindi sila naghintay ng wala. They wait in obedience kasi yun yung inuutos sa kanila. Dito po sa mundo, we value yung speed. Na parang pag alam mo na yung goal, kikilos ka agad. Bawal petics, bawal yung parang patumpik-tumpik. We value din po yung efficiency at saka yung action. Hindi po natin nakikita yung result kung wala pong gagawin. So, wala lang yung goal, wala lang yung mission, kung wala tayong gagawin. So, ang tendency po natin kapag nasa isang sitwasyon tayo, to move in a action, to rush into a decision, kasi may kailangang i-address, kasi may kailangang gawin. Pero nawa makita po natin, katulad ng transition ng mga disciple, from being with Jesus to being with each other. Sa pag-continue nila ng mission na ibinigay sa kanila, they wait in obedience. They do not rush, though they know what to do. They pause and wait sa presence ng Lord. Ito pa ay challenge sa atin. Kasi nga po, di ba, pag mag-aantay po tayo, halimbawa sa lobby ng school, lobby ng hospital, meron po mga tao na hindi mapakali.
Yung parang hindi kaya maghintay ng walang ginagawa. Hindi kayang maghintay na upo ka lang doon, stay still. Pupunta, kung hindi siya makahintay doon sa isang upuan, pupunta sa lugar na hindi naman dapat nandun. Makikialam sa ginagawa ng iba. Tama po ba? Parang we feel na nasasayang yung oras. We feel na walang na-accomplish kasi we are waiting. We are staying still. Pero sabi din po sa salita ng Diyos, sa Psalm 37:7, be still before the Lord and wait patiently for Him. Alam po natin yung goal and direction ng church natin this year. Marami pong tumatakbo sa isip natin na kailangan nating bigyan ng desisyon to. Kailangan natin gawin to. Kailangan natin gawin yan. Marahil tinatawag din po tayo ng Panginoon, wait, be still sa presensya ko, mga anak. Wait patiently para dun sa go signal ko, sa mga desisyon na yan, sa mga kailangang hakbang na gawin na yan. Kasi baka meron pa po siyang gustong gawin muna natin before we rush into action. O before we panic. Kasi ganun po nagpapanik po tayo. So kailangan may gawin tayo para mawala yung panic na yon. At ngayon hinahamon po tayo ng Diyos, anak, don't panic. Be still and wait patiently for me. Dun sa go signal ko, dun sa instruction ko. So tanungin po natin yung sarili natin ngayon, are we patiently waiting for God's instruction or are we forcing our own solution? Kasi alam ko po, marami po sa atin ay professional, marami pong matatalino sa SWCC, marami pong sanay sa mga panic mode situation, sa mga pressure, at madali po mag-isip yung mga utak natin na mga possible solution, mga contingency plan. Pero po, are those with God's signal po? Are those with God's hand on it? Kaya po katulad nung ginawa ng mga disipulo, sinabihan po sila ni Jesus, gather in Jerusalem and wait for the gift na ibibigay sa kanila ng Panginoon. So as we gather po today, maybe God is asking us to wait. Wait muna sa presensya ko, anak. Basta wait muna, be still. Kaya kung kabado po tayo, nagpapanik tayo, ano nang mangyayari sa church? Be still in the presence of God. At alam niyo po, yung pagiging still nila and waiting in Jerusalem, hindi po yan passive. Number 2 po, what did they do? Dun sa transition na yun, they gathered in united prayer. So yan din po yung tignan natin ngayong umaga. As we wait in obedience, we gather in united prayer. Sabi po dun sa verse 14 sa Gawa 1, sabi po doon, lagi silang nagsasama-sama upang manalangin kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Sabi po sa English, all these with one accord were devoting themselves to prayer together with the women and Mary, the mother of Jesus, and his brothers. So they gather in Jerusalem, pero they don't gather passively. They gather actively. Ano ginagawa nila? Yung dapat ginagawa ng mga Kristiyano, yung tinuro ni Jesus na ginagawa niya rin lagi. Inimitate nila kung ano yung ginagawa ni Jesus. In the waiting, in the moments of silence, di ba nagpe-pray si Jesus? At yun din, nagpe-pray sila, pero hindi isahan. They gather in united prayer. Sabi po, ang uling, kapag mag-isa na nagliliyab, magliliyab naman yan. Kaso, ma-extinguish din yung apoy. Pero pag sama-sama, magliliyab yan ng mas malakas at mas mapapanatili yung init at yung apoy. Tama po ba? Pwede po maka-request ng tubig. Andun po yung sa likod po ni Ninong Momo. Wait lang. Pasensya na po. Pasensya na.
So yung disciples po and followers ni Jesus, while they wait, they gather together, united and constantly praying. Active and shared waiting po. Hindi nag-iisa. Alam po natin na yung mga churches na buo noon sa fellowship o pag-gather ng mga believers na niniwala, tinatanggap si Jesus, at naniniwala sa mga salita ng Diyos. Sa fellowship po na yon, syempre, bago sila manalangin, may usapan yan. Tama po ba? Hindi naman po nag-gather ang mga tao, let's pray kapatid, babay na kapatid, tapos na tayong manalangin. May mga usapan yan. So through the way they gathered in united prayer, they encourage, they share the scripture, they move forward. So tandaan po natin, sinabi dyan, hindi lang mga lalaki, pati mga babae. Ibig sabihin, may differences in gender, different personalities, kasi madami po sila. Different background. Pero ano po yung isang bagay na ginagawa nila? May one posture po sila. That's the posture of prayer, of humility before the Lord. So they wait sa Panginoon and they seek through prayer. They encourage one another by praying together. At during this time po, may decision din silang gagawin. Sabi ko nga po, nag-sharing din naman tong mga to. Sabi po dun sa verse 15 hanggang 26, binanggit po ni Peter yung isang bagay na crucial din sa kanila. Their leader left them, di ba? Pero may isa pang concern. Yung isa sa mga disipulo ni Jesus ay hindi na nila makakasama. Kasi yun yung nagtatawa kay Jesus. So one concern na inaddress ni Peter as they gather, papalitan yung pwesto na nawala kay Judas. So they need to fill it in. Yun yung concern na una nilang inaddress. Peter stood up, he narrated kung ano yung nangyari kay Judas. Sinabi niya rin yung mga scripture na nagsusupport doon. Pagkatapos, they decided to fill in the empty position. Pero bago po may tumayong tao, sabi po sa verse 24, at nanalangin sila. Pagkatapos sila'y nanalangin, Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakita po ninyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang inyong pinili. Meron silang people in mind. Dalawa yon. Bakit dalawa? Kasi itong dalawa na to, nakasama din nila at naka-witness din first-hand kay Jesus. So alam nila, kung magiging disciple ka, you need to have first-hand experience and encounter with Jesus. Pero hindi po sila basta nag-decide dun sa qualification na yon. Inilatag po nila sa Panginoon. Ipinanalangin nila. So mga kapatid, katulad ng sabi ko, marahil ang daming tumatakbo sa isip natin na kailangan nating gawin. And God is asking us to wait dun sa signal niya. Pero while we wait, He is also challenging us, continue to gather together. Not to gather just to socialize, but to gather to be united in heart, in prayer, in one mind. Ano na ba ang tatakbuhin niyo mga anak? Paano na ba kayo kikilos bilang body of Christ? Bilang church na tinawag niya for the mission? So as we wait po sa go signal na ng Lord, let's continue to pray. Ano man yung tumatakbong concern sa isip natin, let's pray. Pag nakita natin yung kapatiran natin, let's pray for them. It's one way to encourage them, to keep them company. It's one way para ipaalam sa kanila, sama-sama pa rin tayong tatayo at tatakbo sa pananampalataya. Kaya mga kapatid, sabi una doon, wait in obedience. Don't rush and don't panic. Kung may confusion sa mind, kung at loss for direction, wait for the Lord. And while we wait, we gather in united prayer. Katulad po nitong prayer gathering, nakakatuwa po. Kasi it's one way para ipakita, Lord, we are asking for direction. Lord, we are asking for your go signal. Lord, we are waiting on you para i-lead kami
sa mga bagay na alam namin kailangan kaharapin ng church namin. At pangatlo, anong nangyari po sa kanila after they wait in obedience, they gather in united prayer, they received the power of the Holy Spirit. Ito po yung ipinangako sa kanila. Sabi po sa chapter 2, verses 1 to 4, nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ng araw ng Pentecostes. Walang ano-ano, may maingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. They waited for the promise ng Panginoon sa kanila, yung promise ng Holy Spirit. At sinabi ng Panginoon, ito yung mag-i-empower sa kanila. At yung empowerment ng Holy Spirit sa kanila ay hindi lang yung para maging malakas sila, para yung mga salita nila magkaroon ng power. It transformed them. Paano po naging transformation yun? Kasi mula sa mga takot na disciples, example natin si Peter. Di ba nung tinanong siya, kasama ka ba ni Jesus? Anong nangyari? Dininay niya si Jesus 3 times. Pero from that one, na madaling mag-deny kay Jesus, naging bold witness siya ng Panginoon. Di ba siya po yung tumayo doon at nag-preach after ma-empower ng Holy Spirit? At yung mga believers po na naghihintay lang dun sa upper room noon, naging missionaries sila. Humayo sila para ipangaral yung salita ng Diyos. Hindi man po nabanggit lahat ng pangalan ng mga disciple, ano yung mga kanya-kanya nilang nagawa, pero madami pong nabanggit na pangalan sa Acts kapag nabasa po natin, na hindi sila natakot, nagkaroon sila ng courage, at marami silang naging kaalaman na ipinangaral after nila ma-encounter yung Holy Spirit ng Diyos. Sabi ko nga po, si Peter, same person naman siya, same personality. Yung mahilig mag-rush ng sasabihin, Lord, hindi po, hindi mangyayari yan. Mainitin ng ulo. Pero what's the difference sa kanya? Bakit siya naging bold witness? Bakit siya naging effective dun sa mission na binigay ng Diyos sa kanila? Because of the presence of the Holy Spirit. Sabi po sa Zechariah 4:6, not by might nor by power, but my spirit, says the Lord Almighty. Ultimately po yung waiting natin in obedience, yung gathering natin in united prayer, the end is to be empowered by the Holy Spirit. We wait on the Lord. Marahil sa sobrang dami ng pagdaanan po natin as a church and personally, yung conviction, yung anointing, yung power ng Holy Spirit na meron po tayo bilang mga mananampalataya kay Jesucristo, medyo natabunan na po dun sa buhay spiritual natin. Hindi na po natin nararamdaman yung kapangyarihan kasi medyo nagkakalyo na po tayo. Pero kapag sinik po natin ang Lord, when we wait on Him, and when we desire na, Lord, not by our might, not by our power, pero by your Spirit, Lord God, we will move forward, we will transition, we will continue the mission. At hindi po madamot ang Diyos. Ibibigay niya po, ibubuhos niya po yan. Ang gusto niya lang po yung humble heart, earnestly seeking sa Kanya. Hindi siya pinapangunahan. And not moving on our own, pero fully dependent po dun sa nag-iisang Diyos na alam natin na yung mga tumawag noon sa mga kakilala nating nasa piling na ng Panginoon, yun pa rin yung same God na tumatawag sa atin ngayon to move forward. The same God that will give us the power of the Spirit para tulungan tayo. Kaya siguro po medyo andun po tayo sa stage ng transition na, are we prepared? Are we ready yet? Hindi kasi namin usual na ginagawa yun eh. Walang gumagawa nun sa church, pastor lang, si ganito lang. Wala kaming knowledge dyan. We are lacking in every aspect.
Hindi namin kaya magpatakbo ng church. Okay lang kami dun sa mga activities, sa mga programs. Okay lang kami manguna sa praise and worship. Okay lang kami sa technical aspect. But to shepherd a church, we are unequipped. Pero tandaan po natin, itong mga disciple na to, yes, aral sila sa salita ng Diyos. Tinuruan sila ng salita ng Diyos. Kasi mga Hudyo po yan. Pero iba po kasi yung aral ka, iba yung head knowledge, at iba rin yung being transformed and empowered by the Spirit. So whatever we are lacking, we know we can move forward because the Spirit of God is with us and He will empower us. Kaya po as we transition and continue our mission, God is inviting us to enter the upper room. Ngayon po sa kalagitnaan natin. So I'm using it as a figure of speech. Siyempre, hindi naman po talaga upper room to katulad nung sa mga disciple. But this ground is where we can invite the presence of God. This ground, we can soak dun sa presensya ng Panginoon. At hilingin, Lord, we don't know what to do. Guide us. Lord, we are unequipped. Empower us. Lord, we are discouraged. We are afraid. Give us the courage. Give us the boldness. And this is also a place that we can be naked before the Lord. At hindi natin kailangang ipakita na kailangan ko maging malakas kasi pag nakita ko ng kapatiran na mahina, manghina din sila. But this time, let us enter the upper room just like the disciples. Wait on the Lord, be united in prayer, and let the Spirit empower us. Tandaan po natin, as we enter yung ating pananalangin, it is not by might, not by our power, but by the Spirit of God. Yun po yung lagi nating isipin. Basta we humble ourselves before the Lord. Kaya po, bukas may mga magbi-meeting po tayong kapatiran. Marami pong i-address na tungkol sa paano ang gagawin sa church. So before po mangyari yon, i-lift up natin in prayer, Lord, anong gagawin namin dito? Lord, empower us. Huwag po tayong tumakbo, huwag tayong mag-transition, huwag tayong mag-move forward with our own might. Hilingin po natin ang pangunguna ng Panginoon sa atin. Hilingin natin yung power ng Spirit ng Lord. And we know, katulad ng sa mga disciple, that the Spirit transformed them. Naging bold sila. At nagsimula yung church dahil doon. We know that God will show us miracles beyond what we can imagine. Kasi it is His Spirit that is at work in us. Amen po ba? So sa prayer po natin, I want us to be in a group of 3 po sa bawat grupo. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Find 2 people. So bali 3 kayo that you will be comfortable with. Kaya po comfortable with, gusto ko po kamustahin nyo muna. Kasi when we gather, hindi lang po tayo mananalangin, it's to encourage one another. Alam ko po naging busy tayo ng mga nakaraan. It's our time, kamusta ka kapatid? And then pray for that person. Baka hindi mo alam, ang bigat pala ng pakiramdam niyan. Kasi we are busy with moving forward on our own. So, that's the power of church. Meron tayong mga kasama doon sa kabigatan natin. Kamustahin niyo po yan, ipanalangin niyo. Pagkatapos panalangin po natin yung mga prayer items natin. Ang prayer items po natin ay, una po ang ating goal and direction sa church, yung SICLAB, Seeking God, Loving People. Yun pa rin po tayo, the Great Commandment of God, the Great Commission of God, ibig kong sabihin. To go and make disciples, to reach out people, to love them while we seek the Lord. So, hingin po natin yung guidance ng Diyos as we move forward this 2026. Yung Sunday activities po natin bukas, by God's Spirit pa rin yung pagtayo ng mga ministers sa worship service, sa discipleship, sa CBH, at yung impact nun sa mga tuturuan natin at aaten ay dahil din sa pagkilos ng Diyos. So, bigay din po natin sa panalangin. Panalangin po natin yung church leaders and church workers natin, yung wisdom, humility, unity, and to be led by the Spirit of God. So, again po, find 2 people na mga kasama nyo. So, bali 3 kayo that you will be comfortable with. Magkaroon po kayo ng short sharing bago mag-proceed sa pananalangin.
9:02 pa lang po, may 58 minutes tayo to pray and to kamusta each other bago po mag-practice yung worship team. So mamaya ko na po to i-close in prayer. Pwede na po tayo kumuha ng ating mga groupings. Yung sharing po natin ay hindi social sharing. Kamustahin po natin, kapatid, kamusta ka pagkatapos ng mga nangyari. Po, papuri po sa Diyos.
Mga kapatid, tapos na po ba lahat mag-pray? Okay na po yung lahat ng grupo. Sige po, balik muna tayo dito. Katulad ng sabi ko po, not by might, not by power, but by the Spirit of God. Kaya bago po natin i-close yung gawain natin, pwede ko po bang hilingan yung lahat na tumayo at awitin po muna natin ito. Hilingin natin na ibuhos ng Lord, pag-alabin niya muli sa puso natin yung banal niyang spirito, mag-init muli tayo at i-declare natin hindi sa ating lakas, hindi sa ating kakayanan, kung hindi sa lakas na nagmumula sa ating Panginoon. Magpapuno tayo ng presensya ng Panginoon, ng Holy Spirit. Panginoon, sa iyo lang kami magdidepende, sa Holy Spirit mo, sa banal na Espiritu. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo kami pag-initin, pag-alabin, Panginoon, na makapagpatuloy, Lord, dito sa journey namin, O God. Banal na Espiritu, kami pag-initin mo. Banal na Espiritu, ibuhos nyo, ibuhos nyo. Banal na Espiritu, kami pag-alabin nyo. Banal na Espiritu, ibuhos nyo, ibuhos nyo. Hindi sa aming lakas at kakayanan, kundi sa inyong kalakasan. Hindi sa aming lakas at kakayanan, kundi sa inyong kalakasan. Banal na Espiritu, kami pag-initin nyo. Banal na Espiritu, ibuhos nyo, Panginoon, ibuhos nyo, ibuhos nyo. Banal na Espiritu, paggalabin mo, Panginoon, ang aming puso. Kami paggalabin nyo. Banal na Espiritu, ibuhos nyo, ibuhos nyo. Hindi sa aming lakas at kakayanan, kundi sa inyong kalakasan. Hindi sa aming lakas at kakayanan, kundi sa inyong kalakasan. Hindi sa aming lakas at kakayanan, kundi sa inyong kalakasan. Hindi sa aming lakas at kakayanan, kundi sa inyo. Minsan pa, sigaw natin sa Panginoon. Hindi sa aming lakas at kakayanan, kundi sa inyong
lakas at kakayanan, kundi sa inyong kalakasan, hindi sa aming lakas at kakayanan, kundi sa inyong kalakasan, hindi sa aming lakas at kakayanan, kundi sa inyong kalakasan, hindi sa aming lakas at kakayanan, kundi sa inyong kalakasan. Yes, Lord. Hallelujah. Panginoon, tunay nga, O Diyos, na hindi sa aming mga lakas, hindi sa aming mga kakayanan, kung hindi we continue your mission for this church, dahil sa kalakasan, dahil sa kakayanan na nagmumula sa iyo sa pamamagitan ng banal mong Espiritu. Kaya dalangin namin, O Diyos, na ibuhos mo nga po sa amin, O Diyos, muli mong pag-initin, muli mong pag-alabin, Panginoon, yung banal mong Espiritu sa puso, sa buhay ng bawat nilalang mo na naririto, ng mga tinawag mo, mga lingkod mo, mga tumanggap sa iyo, Panginoon. Hayaan mong kumilos, Lord God, ang church na to sa pamamagitan at pangunguna ng banal mong Espiritu, hindi dahil sa talento namin, hindi sa kakayanan namin, hindi dahil sa talino namin, kung hindi dahil sa iyo, Panginoon. Hahayo kami, magpapatuloy kami dahil alam namin nananangan kami sa kalakasan, sa katagumpayan, sa kapayapaan, sa kagalakan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Kaya muli, Lord, i-declare namin, hindi sa aming lakas, hindi sa aming mga kakayanan, we will shout, Lord God, and we will praise dahil sa iyong kalakasan. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hindi sa aming lakas at kakayanan, kundi sa inyong kalakasan, hindi sa aming lakas at kakayanan, kundi sa inyong kalakasan. Hallelujah, Panginoon. Papasalamat kami, Panginoon, dahil alam namin you will empower us by your Spirit, Panginoon. Kaya alam namin magiging matagumpay yung lahat ng pinanalangin namin ngayong umaga na to. Alam namin na magtatagumpay at magpapatuloy kami dahil kakasihan kami ng banal mong Espiritu, Panginoon. Hayaan mo ma-receive ng bawat isa sa amin, Lord God, ang revelation na nagmumula sa iyo. Ma-receive ng bawat isa sa amin, Lord God, yung direction at instruction na nagmumula sa iyo. Ma-receive namin mula sa banal mong Espiritu yung courage, yung boldness to be your witness, Panginoon, dito sa church na to, sa community namin, at may pagpatuloy namin yung paghayo sa pamamagitan ng kalakasan na nagmumula
lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, lahat ng pagdakila at lahat ng pasasalamat tanging sa iyong pangalan lang, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Kaya minsan pa po, kantahin natin, wala nang hahanapin pa sa ating Panginoon. Amen po ba? Hanapin pa Mga kailangan sa buhay ko, sagot ng Diyos Ama. Wala nang hahanapin pa, ang buhay ko'y kumpleto na. Kapayapaan, kagalakan, at buhay na batiin po natin ang bawat isa. hanapin pa, namanggalang pa. Kailangan sa buhay ko, sagot ng Diyos Ama. Wala nang hahanapin pa, ang buhay ko'y kumpleto na. Kapayapaan, Kagalakan at buhay na wala nang hahanapin pa. ako'y di na mangangamba. Mga Kailangan sa buhay ko, sagot ng Diyos Ama. wala nang hahanapin pa, ang buhay ko'y kumpleto na. Kapayapaan, kagalakan, at buhay na walang hanggan. Kapayapaan, kagalakan, at buhay na walang hanggan. Kapayapaan, kagalakan, at buhay na walang